Mga karangkada, live traffic update muna tayo mula sa MMDA Metro Base. Unahin natin yung nakikita nyo sa inyong mga screen. Yan ang situation dyan sa may EDSA Kalayaan. Sa mga hindi nakakaalam, ito yung sa may Makati area at papunta ng Guadalupe. Unahin natin, nasa kanang bahagi ng iyong screen, maluwag ang daloy ng trapiko pero madulas ha, kitang-kita naman sa screen dahil maulan nga ngayon. Maluwag ang daloy ng trapiko sa northbound lane ng EDSA Kalayaan. So ito yung galing ng Makati, papasok ng Mandaluyong at papunta ng Quezon City. Wala maging problema ang mga motorista. Samantalang yun na sa gitna, yan yung paliko naman ng Rockwell. Wala rin maging problema papunta dyan sa Rockwell area. Samantalang na sa left side ng iyong screen, yan yung galing ng Mandaluyong at papasok ng Makati at papunta ng Pasay. Wala rin maging problema ang mga motorista sa southbound lane ng EDSA ngayon. Samantala, ito naman ang sitwasyon dyan sa may Ortigas Avenue sa tapat to ng De La Salle, Green Hills. No? Unahin natin yung nasa left side. Yan yung papunta ng San Juan at Quiapo area. So again, maluwag ang daloy ng trapiko ngayon kung kayo ay dadaan dyan sa westbound lane ng Ortigas. Samantalang nasa right side ng inyong mga screen, yan naman yung papuntang EDSA at Pasig area. Dahil nga walang pasok, magkabilang linya ay maluwag sa mga oras na ito. July 23, 2025, Miyerkules. Mga kaarangkada, may dalawang bagyo ngayon sa Philippine Area of Responsibility at may isa pa sa labas ng PAR na maaaring maging ganap na bagyo anumang oras. Mamaya, kukuha tayo ng update mula sa Pag-asa at nakatutok doon ang PRTV News Team para ihatid sa inyo ang mga balita at impormasyon na dapat niyong malaman. Kasama niyo pa rin kami sa Kwento ng Bayan app. Lakas ng masa. Ako si Nina Corpus. Bawat komento, pulso ng bayan, importante yan sa amin. Bawat issue, dadaanan natin yan. Kagapay nyo kami sa mga usaping hindi dapat palampasin. Live tayo sa DZMM Radyo Patrol sa Ispenta, 92.3 FM Radio Manila at lahat ng FMR stations sa buong Pilipinas. Gayon din sa Signal TV, Channel 31. Ako, si Jack Batallones. Ito ang Arangkada Balita. Bagyong Dante, Bagyong Emong at Habagat patuloy na nagpapaulan sa bansa. Ilang lugar isinailalim na sa state of calamity. Sangkaterbang basura nahakot ng MMDA sa gitna ng kabi-kabilang pagbaha sa Metro Manila. Napagkasundo ang taripa ni na Pangulong Bongbong Marcos at US President Trump. Dehado nga ba ang Pilipinas? Questionableng budget insertions, sisilipin daw ni Senator Tito Soto. Kabilang na ang 1.1 trillion pesos na allotment para sa DPWH. At bahay ng social media personality na si Ninong Ray, binaha. Patay ang isang lalaki matapos saksakin ang kanyang bayaw sa Leyte. Habang sa Davao City naman, matinding selos ang nagtulak sa isang lalaki para pagtatagain ang kanyang kapatid. May umaarangkadang balita si Ryan Paraboles. Patay ang isang lalaki sa Davao City matapos pagtatagain ng kanyang kuya. Base sa investigasyon, nagalit ang sospek sa biktima dahil may relasyon umano ito sa kanyang asawa. Sugatan din ang asawa ng biktima, pati ang mag-iisang taong gulang nilang anak matapos ding tagain ng sospek. Sumuko ang sospek sa mga pulis. Samantala, isang lalaki naman ang pinatay sa saksak ng kanyang bayaw sa Isabel, Leyte. Base sa investigasyon, ginantihan ng sospek ang biktima matapos nitong makipagtalo sa kanyang kapatid. Nahuli naman agad ang sospek. Ryan Paraboles, sumarangkada sa pagbabalita. Natagpuan ang bangkay ng isang lalaki na hinihinalang nalunod sa Cavite. Sa Bukidnon naman, isang sinunog na bangkay ang natagpuan din sa taniman. May umarangkadang balita si Cherubim Ganaden. Nasusunog pa ang bangkay ng isang lalaki nang matagpuan sa isang bakanteng lote sa Malaybalay City, Bukidnon. Nakita ang bangkay na mag-asawang nakatira malapit sa lupain kaya inireport nila ito sa mga otoridad. Natagpuan sa lugar ang iba pang gamit ng biktima, pati ang hinihina ng petrolyo na ginamit para silaban ang bangkay. Inaalam pa ang pagkakakilanlan ng lalaki at kung sino ang nasa likod ng krimen.
Isang lalaki ang pinaniniwalaang nalunod sa kasagsagan ng masamang panahon sa Kawit, Cavite. Na-retrieve ng mga rescuer ang bangkay malapit sa palaisdaan. Unang nakita ng isang mangingisda ang bangkay sa mga kawayan na bakod. Iniimbestigan na ang insidente. Cherubim Canaden, umaarangkada sa pagbabalita. Patay ang isang misis matapos pagsasaksakin ng kanyang mister kaninang umaga sa barangay Bahay sa bayan ng Sibonga sa Cebu. Yan ang umaarangkadang balita ni FMR News Cebu correspondent Clark Pasuit. Nagbibihis kaninang umaga si alias Catherine papuntang trabaho nang bigla na lang siyang saksakin ng mister niyang si alias Benji. Matapos gawin ang krimen, sinaksak din ng suspect ang kanyang sarili. Humingi ng tulong ang anak nila at agad namang rumisponde ang mga otoridad. Dinala sa ospital ang biktima pero idiniklara siyang dead on arrival. Sa malaking ospital naman isinugod ang mister. Nauna nang sinabi ng kanilang anak na laging nag-aaway ang kanyang mga magulang dahil sa pagseselos ng kanyang ama. Patuloy pang iniimbestigahan ng mga otoridad ang insidente. Clark Pasuit, umaarangkada sa pagbabalita. Halos 2 milyong tao ang apektado sa pananalasa ng bagyong Krising at Habagat. Bilyong-bilyong piso naman ang naitalang pinsala sa infrastruktura at agrikultura. 7 ang naiulat na namatay, 7 ang sugatan at 8 ang nawawala. Yan ang umarangkadang balita ni PRTV News correspondent Angela Babad. Aabot na sa 2 milyong individual ang naapektuhan ng patuloy na pag-ulan buhat ng bagyong Krising at ng Habagat. Ayon sa press briefing ng Office of Civil Defense kaninang umaga, mayroong 533,213 na pamilya o katumbas ng 1.9 million individuals ang apektado sa tuloy-tuloy na pag-ulan. Nasa 4 billion pesos na rin ang tinatayang pinsala sa infrastruktura, habang sa agrikultura naman, nasa 217.5 billion pesos na rin ang naitalang pinsala kabilang na sa high-value crops tulad ng mais at palay. Umabot din sa 971 na local government units ang nagsuspinde ng klase at nakapagbigay na ng 79 million pesos na assistance sa iba't ibang LGU. Samantala, ayon kay Armed Forces of the Philippines Colonel Francel Padilla, as of July 21, nakapag-deploy na ang sandatahang lakas ng Pilipinas ng Disaster Response Task Units at Search and Rescue Retrieval Teams na aabot sa around 1,191 DRTUs and SRR teams with around 12,907 po na personnel from all major services and unified commands remain on standby sa ating sandatahang lakas ng Pilipinas. Dagdag pa ni Colonel Padilla, handa na rin ang 9 na iba't ibang Enhanced Defense Cooperation Agreement o EDCA sites na nasa Palawan, Pampanga, Nueva Ecija, Cagayan de Oro at Cebu para magsilbi bilang multipurpose facility na maaaring gamitin sa iba't ibang relief operations. Angela Babad, umaarangkada sa pagbabalita. Mananatiling suspendido ang pasok sa gobyerno at sa eskwelahan sa Metro Manila. Base na rin sa rekomendasyon ng Department of Science and Technology, Office of Civil Defense at Social Welfare Department. Ito'y sa harap na rin ng bagong bagyo na ngayon tinatawag na Emong at ang direksyon ay southwest o pababa ang direksyon. Bukod sa Metro Manila, walang pasok sa Nueva Vizcaya, Ifugao, Mountain Province, Oriental Mindoro, Palawan, Marinduque, Sorsogon at Romblon. Wala ring pasok sa Masbate, Albay, Camarines Sur, Catanduanes, Antique, Iloilo, Pangasinan, Benguet, Tarlac at Pampanga. Gayon din sa Bulacan, Batangas, Laguna, Rizal, Cavite, Cagayan, Ilocos Norte, Ilocos Sur, Abra, Kalinga at Apayao. Ayon kay DILG Secretary John Ricky Remulla, inaasahan ang pinakamabigat na buhos ng ulan sa Zambales, Bataan at Occidental Mindoro at inaasahan lang na papasok ay ang mga essential personnel tulad ng responders at emergency services. Samantala sa hiwalay na memorandum naman na inilabas ng Office of the Executive Secretary, sinabi nito na sinususpinde ng palasyo ang klase sa lahat ng antas ng eskwelahan sa halos 40 lugar sa bansa bukas, July 24, 2025. Dahil pa rin ito sa tuloy-tuloy na pagulan dulot ng habagat. Halos katulad ng listahan ng DILG ang mga lugar na walang pasok, pero nadagdag sa listahan ng palasyo ang 4 na lalawigan, kabilang ang Zambales, Bataan, La Union at Occidental Mindoro.
Sa ilalim ng Memorandum Circular Number 91 na nilagdaan ni Executive Secretary Lucas Bersamin, mananatili naman na bukas lamang ang mga ahensyang may vital, basic at emergency services. Ang mga empleyadong hindi kasama sa mga ito ay sasailalim sa alternatibong work arrangement. Nanawagan ang Metro Manila Development Authority sa mga taga Metro Manila na pairalin ang disiplina at tamang pagtatapon ng basura. Ito'y matapos na bumalandra ang marami at malalaking basura sa mga pumping stations na sanhi ng matinding pagbaha. Kaugnay nito, nag-inspeksyon kanina si MMDA Chairman Don Artes sa pumping stations sa Pasay City. Yan ang umaarangkadang balita ni PRTV News Correspondent Christian Bascones. Itinuturo ng Metro Manila Development Authority ang ilang walang disiplinang Pilipino na walang pakialam sa tamang pagtatapon ng basura kung bakit muling lumubog sa baha ang karamihan sa mga lugar sa Metro Manila. Ayon sa MMDA, lahat ng 71 pumping stations ng ahensya ay fully operational. Pero ang sangkatutak na basura sa mga daluyan ng tubig ang nagpapabara sa mga pumping stations kung bakit di masipsip ang tubig baha. Ngayong araw nagsagawa ng inspeksyon si MMDA Chairman John Artes sa Tripa de Gallina Pumping Station sa Pasay City. Matapos ang mga tumambak na basura kung saan may mga nakuhang kagamitan sa bahay tulad ng sirang sofa, sirang refrigerator, mga sanga ng puno at mga gulong ng sasakyan, bukod pa sa mga karaniwang plastik na basura. Ang mga ganitong uri ng malalaki at mabibigat na basura ay nakakasira ng trash rake at iba pang mga kagamitan ng mga pumping stations na nagtatanggal ng sobrang tubig sa mga lugar na madalas bahain at naglalabas ng tubig sa Laguna de Bay o Manila Bay. Ito kasing bahaan at malakas yung agos, mas malalaki yung tinatapon. Nakita nyo naman may sofa, may ref, at kung ano-ano pa. Kasi talaga sinasabayan nila yung agos ng tubig para madala yung itinapon nila at huwag maipon doon sa kanilang tapat na bahay. Pagkatapos ng inspeksyon sa mga pumping stations, nagpunta naman si Artes sa mga kalsada na may sirang mga drainage canal o mga daluyan ng tubig. Pero kaparehong problema pa rin ang tumambad sa kanya. Pagkatapos ng malakas na pagbuhos ng ulan sa ilang mga nakalipas na araw, ngayon naman sa operasyon ng MMDA, sangkaterbang mga basura ang nakuha nila mula sa mga kanal. Kaya na lamang dito sa MRT7 kung saan may mga nakuhang debris, may mga plastic at iba pang mga basura ang nakuha ng MMDA. Ayon pa kay Artes, 70% ng drainage sa buong Kalakhang, Maynila ang sira. Kaya aminado siya na ang ginagawang declogging o paglilinis sa mga estero ay pansamantalang solusyon lamang. Kailangan talaga ng unang-una ang drainage master plan para lahat ng drainage dito sa buong Metro Manila mapag-aralan, magawa ng tama, nag-uusap, integrated, maganda yung size, tama, nagdudugsong, yung level ng drainage dapat tama para yung flow din ng tubig ay maging maayos at talaga makonvey palabas ng Metro Manila to major waterways. Samantala, nakipag-ugnayan na ang MMDA sa iba pang mga ahensya ng pamahalaan at mga pribadong kumpanya para sa mabilisang pagtugon sa problema ng pagbaha sa buong NCR. Bagamat matatagalan bago matapos ang mga proyekto, inaasahan ng ahensya ang kooperasyon ng publiko para hindi na lumala ang sitwasyon tuwing nakakaranas ng matinding pag-ulan. Christian Bascones, umaarangkada sa pagbabalita. Nilinaw ng MRT7 Project Management Office na walang kinalaman ang kanilang mga pasilidad malapit sa Batasan Station sa Commonwealth Avenue sa nangyaring pagbaha sa lugar. Ayon sa MRT7 PMO, lahat ng istruktura na itinayo sa labas ng drainage lines ay alinsunod sa mga aprobadong engineering standards. Aminado sila na naapektuhan ang bahagi ng drainage system sa naunang bahagi ng konstruksyon. Pero ganap na itong naibalik at na-certify ng DPWH nitong Marso. Sa isinagawang inspeksyon ng PMO, napag-alamang barado ang mga drainage outlet dahil sa mga plastic at iba pang basura na posibleng dahilan ng pagbaha. Tiniyak ng tanggapan ang patuloy na pakikipag-ugnayan nila sa mga ahensya ng gobyerno para mapaunlad ang drainage at flood control systems. At kaugnay ng balitang yan, makakausap natin si San Juan City Mayor Francis Zamora
na presidente ng Metro Manila Council. Magandang hapon po, Mayor Zamora, at welcome po ulit sa Arangkada Balita. Yes, magandang hapon, Ninya, at maraming salamat pumuli sa pag-imbita sa inyong programa. Mayor, maraming salamat po sa inyong pag-unlak. Una po, sa ulat ng MMDA ay maraming malalaking basura na naman ang bumara sa mga pumping stations at sa mga drainage po natin. Paano po tinutugunan nito ng Metro Manila Council itong problema, walang katapusang problema po sa basura? Alam nyo, Ninya, no, ang solid waste management must be a shared responsibility. Kami po sa mga lokal na pamahalaan, tungkulin namin na ipatupad ang mga ordinansa natin. Ito yung mga batas natin sa ating mga lungsod patungkol po sa solid waste management to ensure that itong mga basura ay hindi po tinatapon sa ating mga dalawian ng tubig, hindi po tinatapon sa waterways, bagkus tinatapon po sa tamang mga lugar. At ano naman po yung responsibilidad ng ating mga mamamayan na panatiling malinis ang ating kapaligiran. Huwag tayo magtatapon ng basura kung saan. Let us reuse, let us recycle, let us segregate. So meron tayong mga responsibilidad pare-parehas. No? At base nga po sa mga nakikita kong videos, no? Pag umuhupa na po ang baha, ano ang naiiwan sa mga kalye? Napakaraming basura. Paano naman natin naasahan dadaloy po ang tubig sa ating mga drainage systems kung ito po ay naharang ng mga basura? So talagang kinakailangan pagtulungan po natin ito at pare-parehas nating pagtuunan ng pansin, both the local government and of course our citizens. And Mayor po, Mayor si Jack po to, no? Tukol dito may Yes, binanggit, Jack. may binanggit po kanina si MMDA chairman yung master plan. Pero yun nga Mayor no, bakit parang tuwing nagkakaroon lang ng baha, doon na pag-uusapan itong master plan? Kumbaga, di ba dapat noon pa lang? Kumbaga para hindi nagiging cycle lang yung problema. Pagdating ng hindi na umulan, hindi na ito pag-uusapan. Pero ngayon, gaano tayo kaseryoso sa master plan na ito? Yes, Jack. In fact, kahapon, magkausap nga po kami ni Chairman Artes at binanggit niya po sa akin na meron na po itong pre-feasibility study. In fact, this is between MMDA and the DPWH. So tayo nga po yung umaasa na matapos itong drainage master plan na ito. At umaasa rin po na kaming mga mayors ay makapagbigay namang inputs namin. Dahil alam niyo po, ang sitwasyon sa Metro Manila ay iba-iba. Kada lungsod, halimbawa ang Kamanava area, alam naman natin, mas low-lying area po ito. Ito ay napapalibutan ng Manila Bay. Meron din po tayong ibang sitwasyon naman sa Marikina, sapagkat may Marikina River po sila. Iba rin naman po sa south, doon sa area po kung saan yung Laguna Lake. So iba-ibang situations po kami talaga. Every LGU, meron naman pong medyo landlocked ang area. Halimbawa, ang San Juan, nasa gitna po kami ng Metro Manila. Ibang sitwasyon namin kumpara dun sa may mga kadikit talaga malalaking bodies of water. So mahalaga rin po na yung mga inputs namin dun sa mga pangangailangan ng aming mga lungsod ay bibigay din po namin sa kanila for their consideration once they finalize this drainage master plan. But alam niyo po, marami nga nagtatanong, ano ba yung mga hakbang na pwede natin gawin para tuluyan ang maibsan nga ang problema ng pagbaba? No, there really has to be very, very good planning. Alam nyo, the real situation is yung drainage systems natin, luma na po kasi. Nung ilang dekada na po yung mga drainage systems po natin. Kung nag-upgrade po yung iba't ibang mga LGUs, na kinakailangan ma-integrate yan into the whole system of Metro Manila. Kinakailangan ma-consider natin yung mga ibang cities na katabi natin sapagkat all of these are connected. No? Bagamat individual LGUs po kami, konektado po ang mga drainage systems nito. So, umaasa nga po tayo na itong drainage master plan ay talagang may sagawa na upang sa pag-usad po ng ating mga programa pagdating sa flood control, incorporated po ang lahat ng mga kailangan natin gawin sapagkat hindi naman pwedeng ulit-ulit na lang po tuwing tag-ulan ay nararanasan po natin ito. Sabi nga po ng MMDA kanina na 70% daw ng ating mga drainage ay sira. So hindi po gumagana. 30% lang daw ang nagagamit at na-cover pa ng mga basura po na yan. So ito pong sinasabi po nating drainage master plan. Kailan pa po ba ito pinlano? At balita ko, ilang bilyon na po ata ang nagastos pero parang wala pa rin nakikitang results. Ninya, that is again between the MMDA and the DPWH po, no? In fact, during our next meeting, binanggit ko nga kay Chairman Artes na pag-usapan din ho namin ito.
so that we can really move forward. Ano ba yung mga kailangan natin gawin upang talaga may sa katuparan na ito? Sapagkat alam nyo, no, yung mga nararanasan natin ngayon, alam ko meron naman pong solusyon yan. Ang reality really is, yung mga drainage systems po natin ngayon ay karamihan luma na. Yung mga sinasabi nga ni Chairman Artes na sira na, yan, kailangan palitan po yan. No? Wala naman po talaga sapat na pondong LGUs alone. We are dependent on the national government when it comes to big-ticket projects such as these. No? Kasi yung pondo po natin sa LGUs, sa sweldo pa lang natin mga kawani ng pamahalang lungsod, sa everyday operations ng ating LGUs, no? Talagang malaking bahagi niyan ay nagagamit na natin yan when it comes to the funding. So talagang we will really need the help of DPWH in terms of implementing these projects. And again, it's not just a matter of funding, no? Kinakailangan talagang tama ang paggamit ng pondo when it comes to the kinds of projects that we will implement. Saan ba sila dapat talaga gawin? Ano ba yung mga areas sa ating mga LGUs na pinakanangangailangan ng mga proyektong ito? And Mayor, no, kung makikita mo nga yung mga basura na nahahakot ay mga sofa, makita mo mga debris, kumbaga mga pinanggalingan ng mga shanties malamang. So ang dito, Mayor, siguro yung mga informal settlers na nakatira sa gilid ng waterways na ilang beses nang inaalis at ni-relocate, pero bumabalik pa rin dun eh. Kasama ba to sa magiging master plan para mapaluwag itong mga waterways natin at malimit yung basura na kanilang tinatapon dun? Jack, even without the master plan, dapat talaga mga LGUs nagki-clearing po, no? Yan ang tinatawag na clearing nating waterways sapagkat tinuturing nating danger zones po yan. 10 meters within the river and 3 meters within the creek. Ito po ang required na easement pagdating po sa ating mga waterways. Yan po ay sa bisa ng isang Supreme Court mandamus. So talagang kinakailangan po nating mag-clear ng waterways. At when you say clear the waterways, kinakailangan ay mailipat natin sila sa mga lugar na mas ligtas po para sa kanila. So that is really something that the LGUs will continue to sustain. No? Dapat sustainable po, hindi pwedeng minsan lamang nag-clear tapos pagkatapos babalik din ulit sa mga waterways ang ating mga mamamayan. No? Una-una, delikado po yan para sa kanila. Pangalawa, kapag ganitong panahon ng tag-ulan at kunwari, tumasa nga po ang Alright. Okay. Maganda yung pinag-usapan ngayon. Alam mo kasi yung, kaya ako natanong yon. Kasi ilang beses na ako nag-cover, meron pa yung Sagip Pasig ba yun? Basta may movement na gano'n. Ako pa mismo nag-cover, na kinlear nila lahat ng mga nakatira doon. After 1 year na padaan ako, papunta akong Divisoria, nandun na naman. Oo, ganun nga eh. Oo, So, kailangan talaga yung pagki-clear, dapat ilagay rin kasi sila sa lugar na hindi sila sana babalik doon. Di ba? Kaya nga Kasi eh. mas malapit yun sa kanilang pinagtatrabahuan. Baka naman dinala sila sa pagkalayo-layo. Tsaka sana itong master plan, no? Hindi naalala pag may habagat lang. No? Oo. Dapat tuloy-tuloy. Ayan, sige. Tsaka tama si Mayor na dapat yata si Mayor? hindi sa LGU rin yung mga big projects na to, like mga drainage system, flood control, talaga namang dapat sa national government yan. Yeah. Mayor? Nandiyan na po Mayor? kayo? Yes, good afternoon again. Sorry, Sorry po po. ako. Yes. Alright. Yes, as I was mentioning earlier po, no, yung waterways, kinakailangan mapanatili nating cleared ho yan. Dahil halimbawa, itong ganitong mga panahon ng tag-ulan, kapag tumataas na po ang tubig, napaka-delikado po yan para sa kanila. At kaya nga nagpapatupad tayo ng forced evacuation sapagkat minsan ang ating mga mamamayan po ayaw iwan yung kanilang mga tahanan, ang kanilang mga gamit. But then again, we have to think of their safety. Pero kung wala na hong nakatira sa mga waterways nito, wala tayong dapat alalahanin. So, yan po itong kulin po ng LGUs to make sure na cleared po ang ating mga danger zones. Oo nga po. Sa San Juan po, clear na po ba? Clear po tayo, yes. In fact, yung area ho dito along San Juan River, yung parallel po to the San Juan River, dito po sa tinatawag naming F. Manalo area, yan po, no, malinis pong easement natin dyan. In fact, the MMDA is building a linear park already dahil na-clear na nga ho namin yan. At least kung linear park lang po siya, wala ho tayong dapat katakutan na kapag pagdating ng ganitong mga tag-ulan, merong mga buhay na malagay sa alanganin sapagkat yan po ay linear park lamang at wala naman pong nakatira dyan. So, it's really important that we clear the waterways.
We have to relocate them to safer areas. Kaya nga ho, tayo merong close coordination with the National Housing Authority para ho mailipat sila sa mga relocation sites na mas ligtas po para sa kanila. Alright. Okay, siguro po bilang panghuli, quick message na lang po sa mga fellow mayors po ninyo at sa mga kababayan po natin na apektado ngayon ng baha. Like in the meantime, habang hinihintay po natin itong flood control or itong master plan, baka 20 years from now, hindi. Ano po ang pwedeng nilang gawin ngayon? Well, if Nina and Jack, no, alam ko naman po na ang lahat naman ng mayors ng ating bansa ay talagang masipag, masigasig at ginagawang lahat para sa kanilang mga nasasakupan. No? But again, there are challenges, there are realities, especially when it comes to LGUs, dahil limitado lang po talaga ang pondo namin. Talagang pagdating sa ganitong mga malalaking proyekto, halimbawa sa ating drainage systems, sa mga pagsasaayos ng ating mga waterways, pagsaset up ng pumping stations, dredging, no, na napakahalaga. No? Ang dredging kasi napakahalaga dahil yung ating waterways, bumababaw na siya, no? Nawawala na yung original na lalim niya. Sapagkat yung silt, no? Yung silt, yung dumi, yung basura, nag-iipon na siya. Kaya yung dating lalim niya ay nawawala na. So, bumababaw na nga, no? All of these really need funding. At hindi talaga kakayanin po yun ng LGUs. Mag-isa. Alam po yan ng mga mayors. That's why we really need the help of DPWH when it comes to these big-ticket projects. In the meantime, habang naghihintay nga ho tayo ng implementation ng drainage master plan, ay kinakailangan mapanatili natin malinis po ang ating paligid, yung ating drainage systems, dapat nakakadaloy ng mabuti ang tubig po dyan. Okay, naku, maraming salamat po, Mayor Francis Zamora, sa time na binigay dito sa Arangkada Balita. Mabuhay po kayo at ingat, sir. Yes, maraming salamat din po. Hindi muna pinababalik sa kanilang mga bahay ang mga lumikas na residente dahil sa banta ng sunod-sunod na bagyo sa bansa. Yan ang umarangkadang balita ni PRTV News correspondent Marie Ocampo. Maingay, matao at siksikan. Ito ang eksena sa isang evacuation center sa barangay Tatalon sa Quezon City. Isa ang barangay na ito sa mga madalas lumubog sa baha pagpanahon ng habagat. Dito kasi matatagpuan ang kahabaan ng G. Araneta Avenue na laging binabaha dahil malapit sa mga creek. Sa tent na ito nagkumpulan ang magkakapitbahay na sina Noliza, Dominga at Vicenta. Kwento nila, 3 araw na silang sumisilong sa Diosdado Macapagal Elementary School na nagsilbing evacuation center. Po ang nangyari sa sobrang dami ng mga evacuees, so wala na pong space sa tent. So ang nangyari, sabi namin, medyo maluwag, so dito na lang po sila. Sa kabila ng pagsasama ng kanilang mga pamilya sa tent, nanatili pa ring maganda ang kanilang kalusugan. Sa pangunguna ng Quezon City Health Department, simultaneous ang medical assistance ng QZ government sa lahat ng evacuation centers sa lungsod. Pa-check up po ako kanina, binigyan naman po ako ng gamot. And then yung mga bata naman po, sa awa ng Diyos, wala pa naman pong nangyayari. Nararamdaman din naman po nilagnat. Binigyan ako ng gamot sa ubo lang. Bukod sa gamot sa ubo, kabilang din sa binigay na serbisyo ng QCHD ang konsultasyon at pamamahagi ng gamot kontra leptospirosis, pati na rin mga bitamina. Focus tayo sa mga communicable diseases, which is actually yung mga infectious diseases na pwedeng makuha sa loob ng health center sa mga current na sakit nila, and yung mga non-communicable diseases like for example yung mga hypertension, diabetes na ongoing tas nakalimutan ng mga evacuees yung mga gamot nila. Humingi naman ng pag-unawa ang mga kawani ng barangay. Umabot na kasi sa lagpas 1,000 ang kasulukuyang bilang ng mga pamilya na nananatili sa evacuation center. Limitado rin po yung power na itong eskwelahan kasi baka magkaroon ng mas malaking problema pag hindi po kinaya ng power supply at pumutok. Di ba po, mas malaking problema, ito lang po ang pinakamalaki natin na evacuation center. Bagamat humupa na ang baha sa ilang lugar sa kanilang barangay, inaabisuhan pa rin sila ng mga otoridad na manatili sa center, lalo na't may 2 bagyo pang binabantayan ang Pag-asa. Kasabay ng pag-iral ng state of calamity sa Quezon City ay ang pagbuhos ng mga evacuees na nangangailangan ng serbisyo. Kaya naman tuloy-tuloy pa rin ang pagbibigay ng tulong ng lokal na pamahalaan para sa mga apektadong residente.
Mari Ocampo, maarangkada sa pagbabalita. Aalalay rin ang Philippine Postal Corporation o PhilPost sa pagbabiyahe ng relief goods ngayong panahon ng kalamidad. Sa pamamagitan ito ng pagbibigay ng mga truck na magagamit ng Department of Social Welfare and Development sa paghatid ng family food packs at iba pang ayuda sa mga lugar na apektado ng matinding ulan at pagbaha. Siniguro rin ng PhilPost na patuloy pa rin ang kanilang operasyon ng paghahatid ng komunikasyon at iba pang serbisyo. Katulad na lang ng delivery ng mga mahahalagang dokumento, mga papeles na may kinalaman sa relief operations at mga mensahe sa pagitan ng mga ahensya ng pamahalaan. Patuloy na binabantayan ng Department of Public Works and Highways ang nasa 8 national roads dahil patuloy pa rin na nalulubog sa baha. May report si Kath Kahukom. Aabot sa 8 national roads ang siyang tinututukan ngayon ng Department of Public Works and Highways. Ito ay dahil hindi pa rin madaanan dahil patuloy itong lubog sa baha. Ayon kay DPWH Secretary Manny Bonoan, na mula sa 41 national roads ang mga naturang kalsada ay naaapektuhan ng bagyo at habagat. Sa ngayon ay humupa na ito, pero may banta na naman ng panibagong pagbaha dahil sa 2 bagyo. We have all these national roads that we have reported na 41, 33 of them have already been rendered passable at meron pang 8 na talagang minomonitor pa namin na meron pang tubig baha. Pero napapansin namin na medyo mabilis naman yung pag-subside na ng baha dahil hindi naman malalakas yung ulan. Sa 8 national roads na may bahaging hindi pa rin madaanan dahil sa baha, isa ay nasa Metro Manila, 2 sa Region 1, 2 sa Region 2, isa sa Region 4A at isa sa Region 9. Bukod sa mga nabanggit na lugar, tinututukan din ang Quezon Road sa Cordillera. Nananatili itong sarado pa rin sa mga motorista. Sa issue ng flood control projects, sinabi nila na nasa 9,856 ang natapos simula noong 2022 at malaki ang naitulong ng mga ito upang ibsan ang mga naranasang pagbaha, lalo na sa mabababang lugar. Dagdag pa niya, sa kasalukuyan ay 5,700 ang ongoing flood control projects. Umaandar na rin ang kanilang rainwater collection system. Kat Kahukom, umaarangkada sa pagbabalita. Dinala ng mga evacuees sa mga evacuation centers ang kanilang mga alagang hayop. Patunay na sa panahon ng sakuna, sama-sama at walang iwanan, may buntot man o wala. Nagbabalik si PRTV News correspondent Angela Babad. Magdamag ang bugso ng ulan sa Metro Manila at karatig probinsya dahil sa hagupit ng bagyong Krising at habagat. Sa Bayambang Pangasinan, nakuna ng netizens ang paglikas ng isang residente kasama ang kanyang alagang aso dahil hanggang leeg ang baha sa lugar. Sa Taguig City, dinaan sa social media ng fur parent na si Arpon Pasaylo ang sitwasyon niya at ng mahigit sa 40 alagang aso at pusa na nasa kanyang pangangalaga. Lubog sa baha ang kanilang bahay kaya ang kanyang mga alaga nakatungtong sa upuan at lababo. Sa Parañaque City, isinama din ng mga residente ng Barangay San Dionisio, San Isidro at Monwoc ang kanilang mga alagang hayop. Pati ang mga kawani ng City Veterinary at BFP tumulong sa pagsagip at isinakay sa rubber boats. Sa Quezon City naman, napilitang lumisan ng kanilang mga tahanan ng ilang residente dahil sa baha. Sa kanilang paglikas, bitbit nila ang kanilang mga alagang hayop. At dahil sila ay itinuturing din ng miyembro ng pamilya, namigay ang Philippine Animal Welfare Society o POS ng mga relief packs sa mga fur babies. 3 komunidad ang pinuntahan ng mga volunteers ng POS sa Quezon City para mamahagi ng mahigit 200 relief packs na may dog at cat food. At syempre, meron ding bigas at dilata para sa kanilang fur parents. Ngayong panahon ng habagat at mga bagyo, may ilang paalala ang mga animal welfare advocates. Una, bago paandarin ng mga sasakyan, i-check ang gulong at ilalim ng sasakyan dahil baka may hayop na sumisilong. Ikalawa, huwag ikulong o itali ang mga alaga dahil sa banta ng baha at landslides. Matatanda ang noong mga nagdaang habagat at bagyo, ilang hayop ang nalunod dahil nakakulong. At kamakailan lang, isang aso ang namatay sa bagyo matapos mabagsakan ng malaking bato at hindi ito nakaiwas dahil nakatali ito. Paalala sa mga fur parents, sa mga panahon ng sakuna, dapat may go bag para sa mga alagang hayop. Larawan ng inyong pet, contact numbers, pet collar,
leash, dog food, tuwalya at kumot, pet medical record, medical supplies, busal at waste bag. Angela Babad, umaarangkada sa pagbabalita. Sa aming pagbabalik, Pangulong Bongbong Marcos bukas sa planong pagtatayo ng Amerika ng ammunition hub sa Subic. Marami pang maiinit na balita sa pagbabalik ng Arangkada Balita. Hinikayat ng Department of Social Welfare and Development ang mga nasalanta ng bagyo at ng habagat na makipag-ugnayan sa kani-kanilang mga lokal na pamahalaan. Ito ay para makakuha sila ng family food packs at iba pang relief items. Ayon kay DSWD Secretary Rex Gatchalian, bukod sa may sarili ng imbak ang mga LGU, dinagdagan pa ng kagawaran ang supply. Ang mga lokal na pamahalaan din ang nagsisilbing first responders sa mga sakuna. Samantala, binigyang diin din niya ang direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na dapat ay laging handa at present sa lahat ng lugar ang DSWD. Yan din ang dahilan kung bakit naka-preposition na ang nasa 3 milyong family food packs sa nasa 1,000 warehouses nila sa buong bansa. Sa gitna ng malawakang pagbaha at walang tigil na ulan, nagdeklara na ng state of calamity ang Maynila, Malabon, Marikina at Quezon City. Nagdeklara na rin ng state of calamity ang lalawigan ng Cavite dahil sa matinding pagbaha na dala na rin ng habagat. Sa Rizal, idiniklara ang state of calamity sa San Mateo at Cainta. Formal din na idiniklara ang state of calamity sa ilang lugar sa Antique, sa Barbasa at Sebaste. Sa Bulacan naman, idiniklara rin ang state of calamity sa bayan ng Kalumpit nitong July 22. Maging sa Rojas, Palawan din ay idiniklarang state of calamity nitong July 18 at sa Umingan, Pangasinan din. Samantala, ang Cebu City na rin ay itinaas na sa state of calamity. Isiniwalat ni Manila 2nd District Representative Rolando Valeriano na may seryosong kapalpakan sa flood control project sa Estero de Sunog, Apog. Sa Tondo 2, dapat sana'y solusyon ito sa pagbaha pero naging sanhi pa ng perwisyo. Ayon sa kongresista, ang naturang proyekto ay nagkakahalaga na mahigit 774 million at pinondohan at sinimulan bago pa man siya maupong kinatawan ng distrito. Sinimula ng proyekto noong January 2018 at itinakdang matapos noong October 2020. Ngunit nagkaroon ng problema sa pumping station hanggang nakatiwangwang na lang ito ngayon at hindi na mapakinabangan. Ayon kay Valeriano, plano niyang ilahad ang kanyang mga teknikal na tanong ukol sa proyektong ito sa budget hearing. Kasama natin live via phone patch si Manila 2nd District Representative Rolando Valeriano. Magandang gabi po, Congressman Valeriano. Magandang gabi po, Ma'am Linya at Sir Jeff. Magandang gabi po sa lahat ng nanonood ng Arangkada. Opo, Congressman, ano po sa tingin nyo ang pinakamalaking kapalpakan na nakita ninyo sa flood control project dito sa Sunog, Apog at ano ang naging epekto nito sa inyong distrito? Well, up to now po, hindi siya gumagana at nagbabaha. Naalarma lamang po ako dahil 2 gabi yata o 3 gabi, nag-iikot yung ating alkalde ng Maynila at sinasabi niya na ito raw ay pinagawa ng congressman at hindi gumagana. Ang hindi ko maintindihan kung bakit ayaw niyang pangalanan yung congressman na sinasabi niya. At nung chinek ko nga, yung pala ay yung congressman na sinuportahan niya kaya hindi niya pinapangalanan. At nakakalito po, tinatanong na rin ako ng mga bahay natin dito, ng mga constituency natin, kung proyekto ko ba raw to o kung kaninong proyekto to. Hindi naman po tayo sa nagtuturo. Subalit gusto lamang nating itama yung ganitong mga uri ng mga news. Ito po ay matagal ko nang hinihingi sa DPWH. Sa matter of fact, last September 4, 2023, kanina po ipinalas nyo, gumawa na po ako ng letter sa DPWH. Sa matter of fact, tuloy-tuloy naman po ang ugnayan namin ng DPWH para ito ay mapagana muli. Kaya lamang po ako na alarma dahil mukhang alam niyo naman yung mga vlogger na mga bayaran ngayon at yung mga trolls,
kanya-kanyang spekulasyon at ang sinisisi, baka mapunta pa sa akin ng sisi nito. Kaya minabuti ko na pong lumabas din at ito'y matagal ko na kong adikain na mapagana na rin to dahil ako po mismo ay nakatira dito sa Tondo, dito sa Distrito 2 at araw-araw ako umuwi rito. At biktima po ako ng baha, lalo ngayong mga panahon na to. And Congressman, no, kung mapagana itong flood control project na to, anong bahagi yung makikinabang? Anong magiging silbi po nito? Alin yung madedeklag po natin? Halos yung buong District 2 po. Sa matter of fact po, yung Bitas, natapos na po. Nung nakaraang taon po, hindi gumagana to sunog atog. Gumana yung sa Bitas. Medyo nabawasan po yung pagbabaha. Pero kung mapapagana itong sunog atog pang station, laking bagay po, baka hindi na magbaha dito sa lugar ko. Dati namang wala, pero nung magawa nga to, kung hindi talaga napapagana, talagang konting ulan po, yung Hermosa, Sunog Apog, Juan Luna, talaga pong bumabaha kapag umuulan. Oo. So eto nga po, nakikita namin yung mga litrato nitong pumping station na to, no? Talagang hindi siya gamit. Parang bagong ba? Ayun na nga po. So 2018 pa po ito. Naku, 2025 na. Sayang Opo. naman po, no? 774 million po yung cost nitong project na to, and this is White Elephant Project. Pero anong paliwanag, no, Congressman? Anong paliwanag? Ba't hindi mo mapagana? May kulang At bang... anong nangyari? Ito lang po, ngayon lang po na habang tinitignan ko, meron pong, alam ko, naponduhan ulit ng DPWH yung return nito in the amount of 90 million itong year na to at sisimulan nilang gawin. Kaya lamang po ako lumabas sa media dahil may ibang mga pahayag ng ating alkalde ng Maynila na alam ko naman na itinuturo niya yung congressman na nagpagawa pero ayaw niyang pangalanan. Sa bandang huli po, sa ating masisi to, hindi naman po tayo nagtuturuan dito. Dapat magsama-sama tayo sa pagpapagawa. Kaya lang, mukhang ugali ng alkalde natin ngayon na magturo kahit hindi niya alam kung ano ang talagang totoo. Opo. Sino ba tong congressman po na ito? Yung predecessor ko po, yun po yung sinuportahan niya noong nakarang eleksyon, si Congressman Carlo Lopez. Okay. Pwede pa bang ma-interview si Congressman Lopez? O kahit hindi na siya nasa pwesto. Alam din po, sa matter bang, alam ko po na alam nung alkalde natin ngayon na yun po ang may proyekto pa nito kaya hindi niya pinapangalanan. Ito po yung panahon pa ho ni dating Presidente Rodrigo Duterte. Wala rin po kinalaman yung administrasyon ngayon. Okay. Nako. Sige So ano po ang maaari nating pwedeng gawin lalo na ngayong papalapit na raw yung budget hearings for 2026, no? Ano po ang partikular na tanong na ihahain ninyo tungkol sa proyektong ito? Definitely po. Pero ito pong Mayo ay nagdagdag na ng 90 million plus ang DPWH para dito sa proyekto na to para ma-repair. Kaya binabantayan ko naman po ito taon-taon. Lagi ko po silang sinasabihan na dapat magawa nga to. And definitely gagawin po ng DPWH to. Opo. So ongoing yung pagpapagawa po niyan. Yes, sir. Yeah, apo. Opo. Alright. Maraming salamat po, Congressman Valeriano, again, sa oras na binigay niyo sa Arangkada Balita. Mabuhay po kayo, sir. Good night po. Salamat din po at magandang hapon po. Magandang gabi po sa inyong lahat. Dalawang sama ng panahon ang nasa loob ngayon ng Philippine Area of Responsibility. Yan ang bagyong Dante at Tropical Depression Emong. Pero ayon sa Pag-asa, may isa pang low pressure area na nasa labas ng PAR na pwedeng maging ganap na bagyo sa loob ng 24 oras. At live mula sa Pag-asa, naroon si Angela Babad ng PRTV News. Angela, ano ang latest dyan sa dalawang bagyo na nasa loob ng PAR at may isa pa, no? Na malapit na rin na pumasok sa loob ng PAR. Jack and Nina, tama nga kayo, no? Merong tatlong weather systems na maaaring makaapekto sa atin dito sa Pilipinas. Pero ito yung Tropical Storm Dante, Tropical Storm Emong at ang Habagat.
Ang Tropical Storm Dante ay namataan 820 kilometers sa hilagang silangan ng Northern Luzon. May pagbugso ito na 65 kilometers per hour at kumikilos patungong kanluran, hilagang kanluran. Samantalang ang bagyong Emong naman ay namataan 115 kilometers sa kanluran, hilagang kanluran ng Lawag, Ilocos Norte. May pagbugso ito na 65 kilometers per hour at kumikilos patungong timog kanluran sa bilis na 10 kilometers per hour. Sa ngayon, nakataas pa rin ang storm signal number 1 sa Ilocos Norte, Apayao, Abra, Ilocos Sur, La Union, Benguet at kanlurang bahagi ng Pangasinan. At base na nga sa rainfall warning naman, nakataas naman ang red rainfall warning sa Zambales, Bataan, orange naman sa Cavite, Pampanga at ilang bahagi ng Tarlac, at yellow sa Metro Manila, Bulacan, Batangas, Laguna, Rizal at natitirang bahagi ng Tarlac. Yun nga, Jack, no? Yes, Angela, no? Kanina doon sa nauna nilang press conference kanina ng Pag-asa, may sinabi nga silang isa pang system na nasa labas ng PAR na any moment ay pwedeng mabuo na isang bagyo. Anong balita tungkol dito? Tsaka hindi ba magkakaroon ng Fujiwara effect between sa mga bagyo na ito? Jack and Nina, actually itong sinasabi nating low pressure area ay wala pa naman o hindi pa point of concern ng Pag-asa. Sa katunayan, ang talagang nakakaapekto o makakaapekto pa sa ating bansa ay ang bagyong Emong dahil mas mabagal ito at posible itong maglandfall 2:00 ng madaling araw ng Biyernes. Pero itong isang bagyo na inaabangan natin, yung low pressure area, ay hindi pa naman point of concern. Kaso nga lang, si Dante, pinapalakas niya rin si Emong at si Dante at Emong ay pinapalakas ang habagat. Kaya kahit na wala na si Dante at si Emong sa bansa, ay talaga maapektuhan pa rin tayo ng habagat. At pagdating, Jack, no, dun sa Fujiwara effect, nanaranasan na natin ito dahil ang requirement ng Fujiwara ay dapat dalawang bagyo na halos 1,400 kilometers lang apart. Pero ang bagyong Emong at Dante ay may layong estimated 1,100 kilometers. So ito na yun, Fujiwara na yung nararanasan natin. Kumbaga halos magsanib puwersa na, no? Yung dalawang bagyo na yan. So, teka lang, sinabi mo Friday. Baka may maglandfall, tama ba? Ano ang weather outlook natin ngayong Friday, sa weekend, at sa SONA? Yes, Ninya. Makakaranas pa rin tayo ng pag-ulan hanggang sa Friday, actually hanggang Sabado. Mababawasan lang yung mga lugar na nakataas yung red rainfall warning, pero may orange at yellow pa rin tayo pagdating ng Sabado. At pagdating naman ng SONA sa Lunes, ayon sa Pag-asa, magiging maulap pa rin ang papawirin. Okay, nako. Sige, Angela Babad, no? Maraming salamat sa update mula sa Pag-asa. Ingat kayo and thank you. Beautiful visit. Ganyan inilarawan ni US President Donald Trump ang naging pulong nila ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa White House. Pangunahing tinalakay dyan ang trade deal sa pagitan ng dalawang bansa. Yan ang umarangkadang balita ni PRTV News correspondent Christian Bascones. He's a very talented person. Bahagyang ibinaba ni US President Donald Trump ng 1% ang reciprocal tariffs na ipapataw ng Amerika sa export products mula sa Pilipinas. Sa social media post ni Trump, tinawag niyang beautiful visit ang pagdating ni President Ferdinand Marcos Jr. sa White House. Sa kasunduan, ang mga produktong gawa sa US ay magkakaroon ng zero tariff sa pagpasok sa Pilipinas. Habang ang mga produktong Pilipino naman na ipapasok sa US ay magbabayad ng 19%. Tinawag rin ni Trump si President Marcos na isang magaling at matibay na negotiator na nakatulong raw sa pagbuo ng kasunduang ito. Ang 19% tariff ay mas mataas sa 17% rate na itinakda noong Abril pero mas mababa sa 20% na naunang inanunsyo ni Trump. Parehas ito ng rate na ipinataw sa Indonesia, mas mababa naman sa Vietnam na may 20%. Kapalit niyan, dadagdagan naman daw ang ating import ng pharmaceutical, soy at wheat products. Noong nakaraang taon, pumalo sa $23.5 billion ang bilateral goods trade ng Pilipinas at US na may halos $5 billion na deficit pabor sa Pilipinas. Our strongest, closest, most reliable ally has always been the United States. That is something that we value, that we are grateful for, and that we will continue to foster as we go on. Bilang kauna-unahang Southeast Asian leader na bumisita kay Trump sa kanyang ikalawang termino, layunin ni Pangulong Marcos na palakasin ang ekonomiya ng Pilipinas bilang kaalyado ng Indo-Pacific region. Napag-usapan din ang relasyon ng Pilipinas sa China. Binanggit ni Trump na hindi siya nababahala sa pakikipag-ugnayan dito ng Pilipinas.
Dagdag pa niya, maaari siyang bumisita sa China anumang oras. Sagot naman dyan ni Pangulong Marcos. It is something that we have to do in any case. There is no need, in a sense, to balance our relationship between the United States and China, simply because our foreign policy is an independent one. Sinusubukan din daw ni Trump na bawasan ang gusot sa China at US matapos ang mahabang tariff war na nakaapekto sa global trade. Nakipagpulong din si Pangulong Marcos kina US President Secretary Pete Hegseth at Secretary of State Marco Rubio. Iginiit ng opisyal na ang modernisasyon ng sandatahang lakas ng Pilipinas ang sagot sa mga tensyon sa South China Sea at bahagi ng pagpapatibay ng ugnayan ng Pilipinas at Amerika. We do a lot of business with you. It's a lot of income coming in for both groups. But I was surprised to see the kind of numbers. They're very big, and they're going to get bigger under what we're doing and what we're proposing. And I just want to thank you for being with us. It's a great honor. You and your representatives, really. Christian Bascones, umaarangkada sa pagbabalita. Magkakaroon ang Pilipinas at Amerika ng pinakamaraming bala sa kasaysayan. Ayon ito kay US President Donald Trump, sakaling maitayo na ang planong ammunition hub sa Subic. Inilarawan ni Trump ang pasilidad bilang napakahalaga at iginiit na kailangan ng mga kaalyado ng bala. Sinabi naman ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na bukas ang Pilipinas sa nasabing proyekto at iba pang kasunduan sa US bilang bahagi ng modernisasyon ng militar. Dagdag pa ng Pangulo, mahalaga ang ugnayang panseguridad sa Amerika sa harap ng patuloy na panggigipit ng China sa kabila ng 2016 arbitral ruling pabor sa Pilipinas. Inatasan na ng US Congress ang kanilang Defense Department na pag-aralan ang feasibility ng Subic Hub. Ayon kay Ambassador Jose Manuel Romualdez, nagsimula na ang mga talakayan pero wala pang formal na proposal. Para kay Defense Secretary Gilbert Chodoro, bukas ang bansa sa proyekto dahil maglilikha ito ng trabaho at palalakasin ang defense systems ng Pilipinas. Sa aming pagbabalik, PNP Chief Nicolas Torre III kumasa sa hamong suntukan ni Vice Mayor Baste Duterte. Marami pang mainit na balita sa pagbabalik ng Arangkada Balita. Malugod na tinanggap ni PNP Chief General Nicolas Torre III ang hamon ni Davao City Acting Mayor Sebastian Baste Duterte na magsuntukan sila. Aniya, pwede itong gawin bilang isang charity event. Sabi ni Torre, dapat ay huwag puro salita sa social media at totohanin na nito ang mga sinasabi. Dagdag pa ni Torre, hindi kasi malaman kung seryoso si Duterte sa suntukan o gaya ng dati ay puro media talks at di naman ginagawa. Katunayan, may schedule na ang PNP Chief Linggo, alas 9 ng umaga sa Araneta Coliseum. Ang kikitain ay maaaring itong umanong i-donate sa charity. Ayon kay Torre, napapanahon ito dahil sa ang kikitain ay maaaring ipadala sa mga biktima ng pagbaha. Bukas din aniya ay magsisimula na siya sa pag-iensayo. Nalubog sa baha ang kusina ng food content creator na si Ninong Rai dahil pa rin sa walang tigil na ulan bunsod ng habagat. Yan ang umaarangkadang showbiz balita ni DJ Mama Mia. Abot hita ang baha sa loob ng bahay ng food vlogger Ryan Morales Reyes o mas kilala bilang Ninong Rai. Sa kanyang Facebook post, ipinakita ni Ninong Rai ang tubig sa kanyang kusina kung saan siya nagsishoot ng kanyang content. Lubog din sa tubig ang ilang gamit sa kanilang sala. Sa labas naman ng kanilang bahay, ilang kagamitan pa ang nalubog din. Nagbahagi rin siya ng ilang larawan sa sitwasyon sa kanilang lugar sa Malabon. Hindi na bago kay Ninong Rai ang ganitong eksena kaya idinaan na lang niya ito sa positive outlook. Sa ngayon, ilang kalsada pa rin sa Malabon ang hindi pa nadadaanan dahil sa baha. Ako po si DJ Mama Mia ng FM Radio Manila. Umaarangkada sa pagbabalita. Alam mo, walang pinipili talaga yung baha, no? Kaya nandun ka sa mga informal sectors, influencer o mayaman, talagang
ngayong panahon ng habagat talaga parang pantay-pantay tayo, no? Oo, alam mo, kaya dapat mag-ingat tayo at laging handa at sana nga maayos na itong mga flood control project. Na... At hindi lang natin pinag-uusapan tuwing habagat season, Oo. di ba? Naririnig lang natin yung master plan pag ganito pero after that, wala nang follow-through Yun din ang sana, no? Tsaka yun nga, yung kanina na putol na usapan natin, yung mga nakatira, yung mga informal settlers, I mean, may relocation naman para sa kanila. Huwag na lang sila doon dahil delikado din naman. Oo, katulad nga nung bata na nahulog na nga sa drainage, di ba? Di ba? Malapit rin yung mga bahay doon iba namang drainage naman yun. Malapit sa construction site. Kaya mag-ingat lang po tayo mga kaarangkada. Huwag kayo tumira sa drainage para magkaroon ng pera dahil delikado yan. At abangan na lang natin yung live, fight niya. Katatapos ni Manny Pacquiao. Interesado ko doon. Manonood ka ng partner? Manonood ba tayo dyan? Ako manonood ako. Alas 9 sa Mag-live ka doon Oo, sige. Manonood ako dyan. At yan ang mga balitang umarangkada ngayong araw. Ako si Nina Corpus. At ako naman si Jack Batallones para hindi mahuli sa usapan, kapit lang hanggang sa susunod na Arangkada Balita.